morning, Brother Dave. Pakishare mo itong live video natin para maabot yung iba pa nating kapatid. Good morning, Sister Helen. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Ito po ay isang programa ng Door of Faith Church Pandi na naglalayo na una, mabasang mabuti ang banal na kasulatan. Maipahayag yung kanyang salita, matuto tayo sa salita ng Panginoon at magamit ito sa pang-araw-araw nating buhay at magabayan tayo ng banal na Espiritu sa magitan ng kanyang salita. Good morning, Brother Lem and Pastora Wilma. Pakishare niyo po yung live video na to. Tayo po ay magsimula sa gawain ng Panginoon. Good morning, Sister Jessica. Purihan Diyos. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kindness show my praise to you and encourage someone else to say Purihan ng Diyos, mga kapatid. Tayo'y pasimula. Good morning, Sister Jasmine. Tayo'y manalangin. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa umagang ito na Ikaw, Panginoon, ay mapasimula namin na parangalan, mapuri at masamba sa araw-araw na pinagkakaloob niyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay walang iba kaming mauna sa buhay na ito kundi kayo. Tulungan niyo po, Panginoon, na maging mabuti ang buhay namin dito sa lupa habang hinihintay namin, Panginoon, ang panahon ng inyong pagdating at kami dalhin sa inyong kaharian. Nawa, Panginoon, ay laging mabuti ang araw ng mga kapatiran. Tulungan niyo po, Panginoon, na mas marami pang makakilala sa pamamagitan ng programang ito. Maabot ang mga tao na wala pa sa inyo, Panginoon. Purihin kayo. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Mga kapatid, buksan natin yung mga Bible natin sa Gawa. Chapter 11. At babasahin ko po yung buong chapter. Ganito po ang sinasabi, Gawa chapter 11. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli, na sinasabi, bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila? Ngunit si Pedro ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod na sinasabi, ako'y nanalangin sa bayan ng Joppa habang nasa kawalan ng malay. Ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na sa 4 na sulok ay inihugos mula sa langit at bumaba sa akin. Nang titigan ko iyon ay nakita ko ang mga hayop sa lupa na may 4 na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumaldumal ang pumasok kailanman sa aking bibig. Ngunit sumagot ang sa ikalawang pagkakataon ng tinig mula sa langit. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari sa 3 ulit at muling binatak ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay na aming kinaroonan ng mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Inutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili. At sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sambahayan mo. Na ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, paano sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, balit kayo babautismo sa Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino ba ako na makahakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayo'y bibigyan din ng Diyos ang mga Hintil ng pagsisingisi tungo sa buhay. Samantala ang mga naghawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia. Good morning, Sister Bernice. Sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Grego na pinangangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang
ng sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. 24, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang dinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ng mga araw ng ito ay may lumusong sa Antioquia ng mga propetang galing sa Jerusalem. Sa kanila na ang pangalan ay Agabo ang tumayo at ipinalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong sanlibutan, at ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga alagad ayon sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasimulang magdala ng tulong sa mga kapatid na naninira sa Judea, at kanilang ginawa ito at pinadala nila sa matatanda sa pamamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Okay, saan po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula po dito, kinuwentong muli ni Pedro yung kanyang naranasan kung siya'y makakita ng kumot na puno ng mga hayop na marurumi, ngunit ito'y pinakakain sa kanya ng Panginoon. Tinanggihan niya yun. Ngunit sinabi ng Panginoon na ang nilinis na ng Diyos ay huwag na nating ituturing na marumi. Naikwento niya ito muli kasi dumating sa pagkakataon na kino-question siya ng mga Israelitang Hudyo na Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon, na bakit nakikihalubilo siya sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon at sa mga Hintil. Pero ikinuwento niya na kailangan natanggapin din ng mga Hintil. Gusto kasi ng mga Hudyong Kristiyano, Christian Jew, na yung mga Hintil na babalik loob sa Panginoon ay tuliin din. Pero kinuwento niya to, yung pagkakataon na to, na hindi na kailangan gawin yun dahil hindi ang pagtutuli ang naging palatandaan para masabing ang isang tao ay sa Diyos. Dahil pinatunayan ni Pablo na maging ang mga Hintil na kagaya natin ay binigyan din ng pagkakataon na tanggapin ang banal na Espiritu, mga kapatid, no? Alam naman natin yung storya na ang pinili ng Diyos ay ang mga Israelita. At maliwanag sa lahat na ang tanging tinatanggap lamang ng Diyos noon ay ang mga Israelita. Pero nung dumating ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng shift, nagkaroon ng konting pagbabago na hindi naging pagtutuli na ang naging kaparaanan
para masabi ang isang tao ay nagbabalik loob sa Diyos. Ang nagiging palatandaan po ay ang pagsama ng banal na Espiritu sa bawat taong kumikilala sa Kanya. Kaya naikwento niya na pati yung mga hentil na kanyang nahayagan ng salita ng Diyos ay tumanggap din ng kapuspusan mula sa banal na Espiritu. Ito po yung halimbawa na ipinakita ng Diyos sa pangitain kay Pedro na nilinis na ng Diyos ang lahat. Sinisimbolo ng maruruming hayop ang mga hintil. Na sinasabi niya na nagkaroon na ng kaparaanan para ang mga ito'y maging malinis sa harap ng Panginoon. Sinimbolo din na talagang lahat ng pagkain ay nilinis na ng Panginoon. At anumang uri ng pwedeng ituring na pagkain ay malinis na. Kaya ang tinuturing doon mga kapatid ay pagkain. Kaya maging matalino tayo, ang tinutukoy ay yung mga bagay na itinuturing na pagkain at hindi po pwedeng lahat ng bagay ay pwedeng kainin. Meron mga bagay na hindi kasi pagkain. Ang tinuturing lang pong pagkain ay yung mga dapat kainin ng tao. At hindi kasama doon ang dugo. At sinimbolo na yung dalawang uri ng tao noong araw, ang pinili ng Diyos at yung mga hindi pinili, ay meron ng karapatan na tanggapin ang Panginoong Hesus at tumanggap din ng banal na Espiritu na magiging gabay ng bawat isa. Kung mapansin ninyo yung kwento at pangyayari nung ang Panginoong Hesus ay namatay, nung napunit yung naghahating kurtina mula sa templo patungo sa kabanal-banalan dako. Napunit yun sa gitna mula sa itaas hanggang sa ibaba, na sinisimbolo na hindi na ang mga naatasan lamang na makapasok sa kabanal-banalan na dako. Minsan 1 taon ang pwedeng pumasok doon. Kundi binuksan na ng Diyos ang pintuan ng kanyang kapahingahan na maging tayo na mga nabubuhay sa salukuyan na hindi kabilang sa Israel ay maaari na rin makapasok sa kapahingahan ng Panginoon. Good morning, Pastor Elion. Yun ang sinisimbolo ng mga hayop na marurumi na hindi kinakain ni Pedro at ayaw niyang kumain. Pero nagsabi ang Panginoon na yung nilinis ng Diyos ay huwag nang ituring na marumi ng tao. Ibig sabihin tayo ng mga hentil. Nagkaroon na rin tayo ng part sa Panginoon. Kung noon, ang mga Israelita lamang ang may portion sa Panginoon. Ngayon, maging tayo ng mga hintil sa kaparaanan na tatanggap tayo sa Panginoong Hesus, ay nagkaroon na rin tayo ng portion. May bahagi tayo sa Panginoon. Noong araw, ang mga Israelita lamang ang may paraanan na magawa yon. At yung mga dayuhan, para magawa yon ay kailangang tanggapin yung pagtutuli, yung covenant of circumcision na itinuro ng Panginoon sa mga Israelita para matanggap nila na sila kabilang sa mga Israelita. Pero binago yan ng Panginoon at sinabi niya ito'y hindi na sa magitan ng pagtutuli ng pisikal na bahagi ng tao, kundi sa puso na.
No? Spiritual circumcision, na yung bahagi ng puso ng tao na marumi, sabi ng Bible, ang puso ang pinakatuso sa lahat. Kaya ito yung maruming bahagi na tinatawag ng Panginoon na kailangang matuli. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang tinutuli niya ay ang puso. Nakikita ng Panginoon ang laman ng puso, kung ito'y tunay na malinis o hindi. Kaya ang bawat taong nagsasabi na tinatanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas, ay nalalaman ng Diyos kung ang nagsabi nito ay tunay ngang nagpapatuloy na sa Kanya o tunay na nananampalataya na sa Kanya. At sa pagkakataong makita yan ng Panginoon, pinapayagan niya ang banal na Espiritu na manahan sa isang tao na tunay na tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya hindi po lahat ng nagsasabing ako'y sa Panginoong Hesus ay tunay ngang sa Panginoong Hesus. Ito'y pinatutunayan sa pamamagitan pa rin ng pagtutuli, ngunit hindi na sa laman, kundi sa Espiritu. Kung noong araw ay kailangang ipakita physically yung palatandaan ng pagtutuli upang ibilang ng Diyos ang isang tao sa kanyang bayan. Ngayon, sinasaliksik ng Diyos ang puso ng tao kung yung kanyang paglapit sa Panginoon ay tunay at totoo. At makikita yung 100% ng Panginoon kung totoo. Kaya lahat ng makikita ng Ama na tunay na nagsisisi, tunay na nagsasabing tinatanggap niya ang Panginoong Hesus, saka lamang ito ipinagkakaloob ng Panginoong, ng Ama, ng Diyos Ama, na makalapit sa anak. Kaya nga mayroong verse sa John 6:44 na ang sabi doon, yung pinahintulutan lang ng Ama na makalapit sa Panginoong Hesus ang nakakalapit sa Kanya. Kaya ang umpisa pa, mga kapatid, ng paglapit talaga sa Panginoon ay hindi yung pagsasabi lang na ako'y naniniwala sa Panginoong Hesus. Kasi maraming Kristiyano ginagamit ang Panginoong Hesus. Inaarin sila sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi naman makita yung tunay na pagtutuli ng puso. Kaya kung isang tao ay hindi naman nakita ng Panginoon na nagpatuli sa kanyang puso, hindi ito nagdidikta na siya sa Panginoong Hesus na talaga. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa buhay natin. Titingnan natin lagi yung buhay natin. Baka tayo'y bumabalik sa dating kalagayan na hindi nagpapatunay ng pagtutuli sa Panginoon. Kailangan patunayan natin sa Panginoon na tinuli nga tayo. Kung baga noon, may patunay para tanggapin sa katawan ng Panginoon o sa bayan ng Diyos. May palatandaan pisikal. Kailangan tuli ang isang dayuhan na aanib sa mga Israelita. Ganun pa rin po ngayon. Kailangan patunayan pa rin sa Diyos. Ang pagpapatunay lamang sa Panginoon ngayon ay hindi na kagaya dati ng pagtutuli sa laman, kundi ang kailangang makita ng Panginoon ay yung katibayan na ang isang tao ay tunay na nagsisisi. Hindi kasi maaaring tanggapin ng Diyos na makalapit ang isang tao sa Panginoong Hesus. Nang lalapit lang basta nagsasabing ako'y lumalapit. Hindi po eh. Kailangan patunayan ito na tuli ang kanyang puso at nagpapasakop siya sa Panginoon at nagsisisi ng lubos
ng kanyang mga kasalanan. No? Kaya nga mga kapatid, no, nakakatuwa yung mensahe na to na pinatunayan ng Panginoong Hesus na talagang mula sa kanyang mga salita, sa mga kwento, ay nandoon yung kagandahan ng pagkaunawa. No? Yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos na ganito pala, hindi natatapos ang lahat sa pag-anib. No? Hindi yung kagustuhan mong umanib ang magdidikta na ikaw ay kaanib talaga. Good morning, Brother Darwin. Kundi, ang magpapatunay nito ay ang Panginoon na ikaw ay inanib, isinugpong. Hindi yung ikaw yung ikaw yung nagugpong sa sarili mo, hindi maaari. Sa Romans chapter 11, makikita natin doon yung ulibong ligaw at yung tunay na ulibo. Sabi ng Panginoon, kung yung mga tunay na sanga ng punong ulibo ay nagawang putulin ng Ama at alisin sa pagkakaugpong sa Panginoong Hesus, at idinugtong naman yung ulibong ligaw at kumuha ng lakas mula sa puno ng tunay na ulibo. Ganun po yung sistema na nangyayari ngayon. Na yung mga Israelita, bagamat sila ay piniling bayan, pero bagamat sila ay pisikal, kung hindi naman sila magpapatuli mula sa puso at kaakibat ng pagtanggap sa Panginoong Hesus, sila ay puputulin mula sa puno. Hindi sila magiging kabilang o kabahagi ng katawan, kundi yun lamang iniuugpong ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng iniuugpong? Yung pinahihintulutan lamang ng Diyos na maging Kanya. Kaya ingat po tayo, hindi po porke tayo umaattend sa church, tayo naglilingkod, ay nagpapatunay na tayo sa Diyos. Marami pong nadadaya sa ganyang paraan. Kundi napapatunayan ito sa pamamagitan ng tunay na paglapit at pagsisisi ng puso. Sa ganung paraan, doon lamang tayo tatanggapin ng Panginoon na makapaglingkod. The validity of our work ay relies on the truth of our confession. Yung katotohanan ng ating pagsisisi, yung confession natin, repentance, doon lamang makikita yung katunayan na kabilang tayo at tatanggapin ng Diyos yung ating mga gawa dahil tunay tayong sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng gawa tayo tinatanggap ng Diyos, kundi tinatanggap ng Diyos yung ating gawa dahil nakita niyang totoo yung laman ng ating puso. At nung nahayaga yan ang salita ng Panginoon sa madla, maraming nakakilala. Sabi dun sa binasa natin sa chapter 11 na to, na verse 26, doon nakakilala una ang mga hentil at doon unang tinawag na Kristiyano ang mga nakakilala sa Panginoon. Ito'y nasa panahon na nasa pagitan ng 44 to 46 AD. Siguro mga 10 taon hanggang 11 taon ang nakalipas simula noong ang Panginoong Hesus ay umakyat at lumuklok sa kanan ng Ama. 11 taon ang lumipas nang nagpasimulang dumami ang mga anak ng Diyos. Simula nung umakyat si Lord, ang mga alagad ay
dumadami na, nag-umpisa ng humayo ang mga alagad at nagpapangaral ng gospel, ng born-again experience. Iisa lang po yung aral na yun. Pag sinabi natin nagpalaganap ng Kristyanismo, pag sinabi natin nag-eebanghelyo, pag sinabi natin ikinakalat ang mabuting balita, at pag sinabi natin itinuturo ang born-again experience, iisang aral po nun. Iisang aral. Ito'y aral na mula sa Panginoon ng kaligtasan. Okay? Kaya yung mga alagad na nagpapahayag niyan, isasama natin lagi sa ating Good morning, Pastor Erwin. Yung pagpapahayag ng mga alagad ng araw, pag tayo naman din ang nagpapahayag sa panahon ngayon, isasama po natin sa kwento natin na ang mga alagad ay mga born again. Okay? Sila yung unang nagpahayag. Good morning, Brother Angelo. We miss you. Sila ang unang nagpahayag ng pagiging born again. Bakit? Sila yung mga unang born again. Sa mga panahon po ngayon kasi, pinagtatalunan pa kung sino ang una. Sino yung pinakamatandang religion. Ay pagka po gano'n ang pinag-usapan, Judaism ang unang religion na tama dahil ang Diyos ang naglagay nun. Ang nagturo ng Judaismo ay ang Panginoon. Hindi ito inimbento ng tao, hindi tao ang nagsagawa nito. Tao ang gumamit nito sa pamagitan ng pagtatatag ng Diyos Ama. At sumunod sa Judaismo ay tao na ang gumawa ng religion. Wala nang religion na itinayo ang Diyos, kundi ang Judaismo lang. Pero dumating ang pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay nangaral. Ang ipinangangaral niya na mabuting balita na tinatawag ay ang mabuting balita ng kaligtasan na mula sa Kanya, na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, ang Panginoong Jesus. Ito yung tinatawag na born-again experience. Ito yung mula sa Kanyang mga aral na tinatanggap natin at ipinamumuhay. Ito yung tinatawag na born-again experience. At huwag natin kaligtaan na yung bagay na yon, yung mabuting balita, ang born-again experience, ay unang naranasan ng mga alagad. Amen? Para mapatunayan natin sa mga pinapahayagan natin na ang gustong mangyari ng Panginoon ay ma-experience natin yung mabuting balitang ibinigay ng Diyos, yung born-again experience, at malaman nila na ang mga alagad pala ang unang mga born again. Okay, AD 44 to 46, dyan nagsimulang tawagin ang mga tumanggap sa Panginoong Jesus na mga Kristiyano. Pero bago tawagin Kristiyano, ang mga alagad, ang mga taong nahayagan noon, Panginoong Jesus pa lang ang ipinahayag na ay yung experience to be born above. Yun ang meaning ng born again. Born from above. Pinanganak mula sa itaas. Ipinanganak sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa kaparaanan ng tao. Okay? Tamang abutin ng tao ang Diyos. Pero hindi tama ang kaparaanan ng tao sa pag-abot ng Diyos, sa Diyos. Bagamat inaabot ng tao ang Diyos pa rin ang umaabot sa atin. At yun ang mas tamang kaparaanan. Tayo, gagawin lang natin yung paraan natin na maabot ang Diyos sa magitan ng pagpapakita sa Kanya na ang puso natin ay tinuli, nagsisi ng katotohanan, nagsisi ng lubos. Salamat, Pastor Erwin.
nagsisi ng lubos. At sa pagtingin ng Panginoon na yan, sa puso natin, doon niya tayo ipagkakaloob sa Panginoong Jesus. That's the only time we are accepted to go near to Jesus. Hindi po lahat ng lumalapit sa Panginoon basta-basta kayang makalapit sa Kanya. Madaling sabihin na lalapit ako sa Panginoong Jesus. But only God can permit us. Siya lang pwedeng mag-permit para tayo makalapit. At yun ay sa paraan ng tunay na pagsisisi. Isang tao na tunay na nagsisisi, na tinatanggap ang Panginoong Jesus, doon tayo ituturing na bahagi ng katawan ng Panginoon. Amen? At sa mga pagkakataong nangyari noon, lumaganap ang salita ng Diyos, dumami ito kagaya ngayon, mga kapatid. Ganun pa rin naman ang nangyayari, bagamat local churches maliliit, pero pinagpapatuloy natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Nakikita naman natin na lumalaganap ito. Pagpalaganapin natin itong mabuti dahil nalalapit na base sa kanyang mga salita, base sa mga naisulat sa Biblia. Nakikita po natin na palapit na ng palapit ang magiging desisyon ng Diyos na siya ay bumalik. Walang eksaktong time frame ang ibinigay ang Diyos. Meron siyang mga palatandaan na mangyayari ng tribulation. Pero yung rapture and His second coming ay walang palatandaan. It is only up to God. His own decision kung kailan niya yung gagawin. Bigyan ko kayo konting insight tungkol doon. Pinamamalian ng iba na dalawa daw ang pagbabalik na tinuturo natin ng Panginoong Jesus. Hindi. Isa lang po yun. Isang beses lang babalik ang Panginoon. Ngunit may dalawang phase ito. Una ay ang rapture, na kung saan hindi naman siya talaga pupunta sa lupa. Sasalubungin lang niya yung mga aalisin lang niya yung kanya. At yung pangalawang phase ay yung pagbabalik na niya para maghari ng 1,000 taon sa mundo. Yun yung second coming of Jesus. So nating pamalian na dalawang separate na coming ito. Hindi po isang coming, two phases in His second coming. Kaya makikita natin ang kagandahan ay tinuro ng Panginoon. Malapit na yung kanyang pagdating. Yung rapture, walang nakakaalam. Yung the final coming ng Panginoon, maaaring matuos natin yon dahil dadaan yung 7 years tribulation. Alam naman natin 7 years. Natural. At the end of the 7th year, bababa ang Panginoon. Kaya nga malinaw ang Bible Mayroong tinutukoy ang Bible na smita. Na ano ibig sabihin nun? Every 7th nagkakaroon ng deliverance ang Panginoon. Anong ibig sabihin? Palatandaan niya yun. His number, 7. Talagang yung mga panahon ng ika-7 ay may pagbuhos ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya yung pagdalo natin sa pagpapahinga, yung ating Sabat na tinatawag, yung 7th day natin sa Panginoon, ito yung ating Sabat na ginagawa. Bagamat sinasabi ng mga Sabadista Sabado, ito yung ating Sabat, yung linggo. Ito yung ating pamamahinga, araw ng pamamahinga para sa Panginoon. Daluhan natin because on 7th, every 7th, nagkakaroon ng deliverance. Nagkakaroon ng outpouring ang Panginoon. Tayo mawawala doon sa mga panahon na yan. Para tanggapin natin lagi ang biyaya ng Diyos. Amen.
Kapatid, purihin ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Sa maikling pagkakataon ay nagkakaroon tayo ng kaalaman, kakaroon tayo ng mas malalim na pagkapit at pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa mga ganitong panahon, huwag nating pababayaan. Suportahan natin yung mga kapatid natin na nagdi-devotion araw-araw. Dito nagpo-post po sila sa kanilang mga page. Isinishare naman po namin kaya maaabot din po ninyo yung mga devotion nila. Suportahan natin sila. At bukod doon sa devotion nila, magkaroon tayo ng personal devotion natin sa Panginoon. Sige mga kapatid, mamaya muli nag-iimbita po ako. Meron po tayong prayer meeting alas 7 ng gabi. Mga kapatid, malapit na po yung mga gawain natin. I-announce ko lang sa inyo. Every Friday, meron tayong prayer meeting 7 o'clock p.m. Sunday, 9 a.m. ang ating divine worship service. Itong November 29, magkakaroon po tayong Night of Worship. Samahan niyo po kami na i-promote ito. Huwag yung kung kailang huling bahagi tsaka tayo nagyaya. Ngayon pa lang po, ikalat na natin. Parang ano yan, parang good news kinakalat. Sabihin natin sa kanila, meron tayong gawain sa church, November 29. Para pagdating nung time na mag-iimbita na tayo ng tuluyan na malapit na, maalala nila na ganahan silang dumalaw. Hindi yung kung kailan huli, tsaka tayo magyaya, magdidesisyon sila, huli na. Ngayon pa lang po, i-promote na natin, kondisyon na natin yung mga kapatid natin, mga kaibigan natin para makadalo po sila. Kasama po dito ang Padre Pio, Marungko, Laor, Malibok. Ano po natin mabuti. Salamat po mga kapatid sa pagsama sa akin. Samahan tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin, samahan tayo dadako. At patnubayan tayo ng Panginoon sa lahat ng oras. God bless po sa inyo lahat dyan na nakiisa. Maging nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapurihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa iyong pagsama. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na nakakaniig ka namin araw-araw. Dalayan ko po, Panginoon, na ang mga nakinig na iyong salita ay tumimo ang iyong salita. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, na laging nagpapaalala sa amin ay huwag naming ma-ignore, Panginoon. Kundi saan man kami naroon, madala namin ang kabutihan ng iyong salita. At magamit namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Ingatan niyo po ang mga kapatid na maghahanap buhay, mag-aaral, ano man ang gagawin. Tulungan niyo po kami, Lord. Yung mga nasalanta ng bagyo, dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong sariling kaparaanan ay maabot ang bawat isa sa kanila. Wala po kaming magagawa, kundi ang ilapit sila sa inyo, Panginoon, sa magitan ng panalangin. Salamat, Panginoon, at mayroon pang mga tao na lubos at tunay at totoo na tumutulong sa mga nasasalanta. Salamat po sa paggamit niyo sa mga tao ngayon. Pagpalain niyo rin po sila, at kung sila man, Panginoon, na tumutulong, ang iba sa kanila ay hindi pa nakakakilala sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, dumating sila sa tagpo na matagpuan nila ang katotohanan sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat po rin kahit ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. God bless po sa inyong lahat.